nga, yung mag-asawa, na yung anak ay magli-liver transplant. Gusto daw ako makausap. Sabi ko kay Ate Cynthia, anong pag-usapan namin? Okay na, kausap na kami dati. Sabihin mo okay na, pakisabi na lang sa'yo kung ano ang problema. Sabihin mo na lang sa akin, kaya ako sermon. Sige na. Kung na humarap sa kanila. Nung nandun ako sa itaas, nakonsensya naman ako. Sabi ko, baka may gusto silang sabihin iba sa akin. O baka may problema, baka may concern. Kawawa naman, babain mo na. Di binaba ako. Ayun nga, nung binaba ako, wala namang bago. I mean, yun pa rin yung kondisyon, yun pa rin ang problema. Pero dahil sa kanila, nakaisip ako ng sermon. Kaya nga ang isa sa mga lundo ng sermon ko po kahapon ay huwag lang alagaan ang bata, kundi alagaan din yung mga katulad nila na mga lumalaban, nagpoprotekta, nag-aalaga ng buong tiyaga para sa mga bata. So kung hindi ko sila binaba, malamang na-miss ko yung sermon na yon na hindi ko lang sinabi kahapon, kundi pwedeng ipanatili ko sa isip at sa puso ko habang panahon. Grace-filled moment yon. And I suppose hindi lamang sa akin, kundi pati na rin sa kanila na humaharap sa problema. Mga kapatid, hindi siguro tatawagin present ang today, ang now, which is another term for gift, present. Hindi siguro ito tatawaging present o regalo kung walang blessing na naghihintay para sa atin sa araw na ito. Yun nga ang isa sa mga madalas kong sinasabi, kahit sa may mga matitinding problema, katulad ng malalang karamdaman, sabi ko, hindi ko maipaliwanag, pero sigurado ko, hindi ka mananatiling buhay ngayon kung walang blessing dito sa mundo, sa araw na ito, para sa iyo mula sa Panginoon. Hindi lang natin nakikita kasi nakatali ang ating atensyon sa kahapon at sa mga susunod pang panahon. Yung kapatid ko, flight kahapon na cancel. Tapos kanina na naman, nakita ko sa GC namin, cancel na naman. So aburido na siya. Sinabi ko na lang sa kanya, Tol, may dahilan ng lahat. Enjoy mo lang. Tingnan mo kung anong magagawa mo. Dasal ka, pray lang, relax lang. Ang lahat ay may dahilan. Naisip ko kasi, kaya na-stress yan, kung na-cancel yung mga flights niya, pwede naman muna siyang umuwi eh. Alam mo yun, parang gusto niyang i-savor muna yung iniiwan niya ng mga magagandang karanasan. So nakatali pa rin siya, marahil sa hapon, o nakatali na siya, hindi pa man, sa bukas, sa mga kailangan niyang gawin, sa mga kailangan niyang tapusin, sa mga dapat niyang ihabol kasi siya ay nagbakasyon. Enjoy mo muna. Relax lang. Tingnan po ninyo ang ating Panginoon. Kahit na paminsan-minsan, sinasabi niya yung tungkol sa kanyang napipintong kamatayan, hindi siya nananatili dyan. Nananatili siya sa kasalukuyan. Kaya, hindi niya nami-miss eh. Yung mga importanteng bagay, sitwasyon, lalong-lalo na tao. Narinig niya yung pagsigaw ni Bartimeo. Nakita niya ang maliit na si Zaccheo. Ang gustong-gusto ko, yung eksena na may lumapit sa kanyang synagogue official, si Jairo. Nag-aagaw buhay, yung anak ni Jairo. So, kinausap niya. Pupunta na siya. Nang biglang may maramdaman siyang kapangyarihang lumabas sa kanya. May humawak sa laylayan ng kasuotan niya. Siguro kung ako yon, at tulad nung attitude ko madalas,
dito sa labas, kapag maraming nagpapabless, maraming kumakausap, kasi nga, may susunod ng misa, late na ako eh. Late na ako ng 10 minutes, late na ako ng 15 minutes. Kaya madalas, didire-diretso na lang ako. Kasi pag tumigil ako sa isa, hala na, dudumugin na ako eh. Pasensya na po kayo ha. Pero kinukuha ko itong halimbawa. Kasi I could be missing people na hindi magpapapicture, hindi makikipag social lang. Hindi. Sigurado ko, may nami-miss din akong mga taong gustong kausapin ako, gustong magpa-pray over. Pasensya na po. Hindi ganun lang si Kristo. Sensitibo siya lagi. O nakita nyo na, kausap niya si Jairo, nag-aagaw buhay yung anak. Pwede naman niyang isipin, pwede naman sabihin, teka, sa'yo ka na ka man. Kailangan ako dito. Hindi. Stop. Kinausap pa niya yung babae. Hinahanap pa niya yung babae. And then, pinagbigyan din niya si Jairo. Pareho. Walang naiwan. Kasi sensitibo si Kristo sa anuman o sa sinuman dahil konektado siya sa kasalukuyan. And so I wonder kung ilan na yung mga blessings na nami-miss natin. Kasi masyado tayo nakatali sa kahapon at sa susunod panahon. Huwag sanang ganon. I-surrender natin ang kahapon sa Panginoon. Siya ang makapaghihilom ng mga sakit na naranasan natin kahapon. At siya din ang pwedeng makapagpreserba, makapagpaalala sa atin, sa memorya natin, yung mga dapat nating mga magandang alaalang i-keep sa buhay natin. I-surrender